ano nila, personnel ng mga DNR and LRA. Nagbibigay din po kami ng mga equipments and other support para mabilis po ang programa ng split project. Opo, yung e-cloas na yung parcelization po natin sa crypto, nauna na meron na silang CLOA yung sa collective po. Pag na-parcelize po, gaano katagal bago maibigay yung titulo po nila? Mabilis lang po kung wala pong problem, lalo-lalo na sa survey. Kasi inaamin po natin na nung unang panahon po, ng initial po ng agrarian reform, ginawa po nilang collective para mabilis po ang programa, para matapos kaagad yung agrarian reform. So, example po, 100 hectares ang isang land holding, yung buong land holdings po ay kino-cover nila into collective CLOA, tapos naka-annotate po nandyan yung ilan mga farmers. So, akala ay ganun lang, pero nakikita po natin na kailangan po i-subdivide talaga so that yung lupa ay alam nila, no, kung alin ang lupa, ang mix and bounds ng lupa nila para ma-improve nila individually. So, ganun po, kaya medyo kailangan po natin dumaan. So, kaya yung tanong nyo kung mabilis po ba yan, hindi. Kung nandun po yung approved survey plan, no? At nandun naman lahat yung mga farmer beneficiaries at may sila, no? May sarili silang area. Tapos ipaparcelize na lang natin with their kasunduan, and kung okay yun, then LRA na po, papasa natin sa LRA for the title. But in reality po, minsan hindi po yun nangyayari dahil minsan may survey problem. That is normal kasi dati hindi pa naman natin computerized, so maraming mga errors. So we have to correct that first. Second, may mga farmers po tayo na nag-retire na, matanda na, or minsan wala na po dito. So doon po nagkakaroon ng problem dahil minsan yung anak, hahanapin natin kung sino yung mga heirs niya. No? From then sa LRA naman ay ang LRA po kasi may lang din sila, absorptive capacity. Kung napapansin niyo yung LRA, hindi ko naman justify ang LRA, no? Pero makikita niyo yung mga office nila, limited lang din yung space. So, nagbibigay tayo sa kanila ng additional work na dapat matapos nila around mga 20,000 na titles, no? In SM. So, kailangan push talaga. So, doon po yung bottleneck. So, pag ganun po, parehas may problema, doon po ang tumatagal. Pero, we are bound to finish yung first stage, which is the field validation. Matatapos po namin ito ng September 30. Yun po ang deadline namin sa mga tao namin. Yun po yung field validation, yun po yung titignan lahat ng mga farmers kung sino nandoon, saan yung mga boundaries nila lahat. Then, it is up to DNR na po and eventually sa LRA sa pag-issue po ng titles. Maupay tulog, Raiko, katagal po. While very active ating government sa pamimigay ng mga lupa para sa ating mga magsasaka, magandang programa yun. But tinitignan din po ba natin ang side naman ng ating mga magsasaka, ang manpower nila. Kasi yung mga matatanda, yung mga magsasaka natin, patanda ng patanda, eventually hindi na sila makapagsasaka. Sa ngayon, in our technology ngayon, sa ating presenting kalagayan sa mundo, very high-tech na tayo. Halos lahat ng mga bata, mula sa paggising hanggang sa pagtulog, cellphone ang ginaakupan. Meron pa kaya mga bata na nahihilig magsaka kasunod doon sa mga magulang nila.
Yun ang isa sa mga concern natin. While meron tayong mga lupa na pamimigay para sa mga magsasaka, ang susunod ba ng mga henerasyon, meron pa ba tayong mga magsasaka ng mga bata na pwedeng gamitin yung mga lupang ipinibigay sa kanilang gobyerno? Just to give an idea, in the city of Tacloban, may programa Senior Alfred at si City Agriculturist Milong Anadi na bring back the youth to agriculture. Sa ating city kaya sa Region 8, sa region, meron ba tayong naisipan na ganong programa? Pero magugulat po kayo na kahit na yung mga kabataan natin mahilig sa internet, sa cellphone, at open po sila. Actually, next week, meron kami yung invitation for hydroponics. Yan ay, ano yan, high yielding yan, no? Na gusto ng mga bata. Kasi, syempre, gamitin natin yung technology, gamitin natin yung mga advances natin para maging mas maganda yung yung produkto at mas marami po. Nagugulat po tayo nandiyan kasi alam natin yung mga farmers namin, ang DAR po nag-exist for 38 years na. So kung 30 years old po sila nabigyan ng lupa, ngayon ay 68 na sila. No? Retired na yan, or kung mas matanda sila, baka 80 years old na. So yung mga mga anak nila o yung mga apo nila, they are willing, no? Ang kailangan lang talaga yung push natin na we will introduce to them yung mga bagong technology. So, meron po kaming mga programa nandyan, and yung programa namin ay kasama yan yung mga other agencies like DA, no? Kasama din natin yung TESDA dito para to make our farmers parang na tayo, high-tech din tayo sa agriculture. So, yun ang magandang balita dahil ang kailangan lang natin siguro, we will tap yung sino yung mga farmers natin nandito ng mga new generations. And nakita natin sa ibang region, sa mga YouTube, makikita natin yung mga bata pa, mga 20 years old. Ano sila? Ang taas ng yield nila dyan sa Region 3. Ang taas ng yield nila. So, that is an inspiring sa tingin ko at tingin ng mga kabataan dito sa Region 8. So, yun lang talaga ay we will do that, and actually we are doing it. We are tapping yung mga kabataan. While this is a running program of the government, mula noon hanggang ngayon, namimigay tayo ng mga lupa sa mga magsasaka para meron silang sariling pagsasakahan na hindi kinakailangan mga muhan. Ang tanong ko natin dyan ay, may matitira pa kaya sa gobyerno na lupa na pwedeng paggamitin natin sa ibang mga paggagamitan? Kasi si LG yung mamimigay din ng lupa sa mga pwede lang mabigay. Yung agency natin namimigay din ng lupa sa mga magsasaka. How much land do we have para ipamigay sa mga magsasaka at para maglaan din tayo ng lupa na para sa paggamit ng ating mga ahensya ng gobyerno? Nung nag-start po ang agrarian reform, naka-cover na tayo ng mga 97% ng lupa dito sa Region 8. Ang balance na lang natin is 23,000 hectares. Yan po yung hindi natin na-cover kasi may mga problems encountered, no? Minsan sa peace and order, medyo malayo na. Yun na lang po yung 20,000 plus na hectares. So, yan po ay agricultural lands. So, yung agricultural lands, yan po yung mandate namin. All agricultural lands should be covered. So, yan po ang namin, ang directive namin to finish the land distribution. Ito po yung binibigay natin na lupa. Ito po yung yung nabigay na po natin itong mga lupa at binibigay na natin ng suporta para mabilis po ang pag-ulan. Yun po ang programa ng DAR. Nagbibigay po tayo ng lupa at i-support natin sila para free sila sa
bandage pag gusto. Director, pakilala mo na ako, Jimmy Angay-Angay, Ikiwa Jackson Radio, ay nabagas ng kanang DCFX. Yung tanong ko po ay, what are the definition ng mga recipient o beneficiaries o mabigyan na ng lupa? In the event na ibenta nila, anong mga consequences dito? Yan, magandang tanong yan, no? Kasi nagkakahirap-hirap kami dito sa DAR para magbigyan ng lupa. Tapos pag nakuha yung lupa, bibenta pala. Sana ma-realize ng mga ARBs natin na ang isang lupa, ang kapiraso na lupa ay it is very, has a good potential para yumaman sila at pumunlad po yung buhay nila. Ang pagbigay po ng lupa ay meron niyang prohibition, no? Ang first dyan is to make the land productive. So, dapat gawin nila yung lupa, cultivate nila yung lupa. Second is that yung land nila ay dahil ito binibigay sa kanila ay ngayon libre na dahil sa Emancipation Act, yung Republic Act 1193 ay yun po ay ginagawa ng libre na, hindi na sila nagbabayad ng amortization. Pero meron pong prohibition na they have to make the land productive for 10 years. After the 10-year period, at kung ayaw na nila, no, pwede nilang ibenta yan sa qualified farmer din na does not own more than 5 hectares of land. So, yan po yung condition na sa mga farmers natin na gawing huwag ibenta yung lupa at gawing productive. Ang hindi lang na po na-realize ng mga farmers ay gusto nila yung instant cash back. Pero pag nakita nyo na malaking potential yung lupa nila, siguro ay mag-iiba po ang isipan nila. Dahil sa iba pong bansa, no, ang naka-SUV po ay yung mga magsasaka. Dahil mataas na po yung mga bilihin ngayon and yung quality na goods, quality na produce ay mabibili po nila yan ng mataas na presyo. And ang kailangan lang po ay consistency, high value yung mga produce nila. So yun po ang challenge, no? And sa tingin ko through this media, ito po ay mabigyan po ang mga kabataan natin o yung mga existing farmers na kung ibenta yung lupa. Kasi isang benta ng lupa, mabibenta yan. Pero for ilang months, meron ka. Baka 1 month, 2 months lang, may pera ka. Tapos pagkatapos yan, gutom na. Sana okay lang pag binenta nila yun, tapos ginamit nila yun para sa gusto nilang entrepreneur nila. But ito ay malaking potential po. Ang secretary po natin, si Secretary Conrad Estrella, ay naghahanap po tayo ng mga other means. May mga products po na pwede i-introduce dito sa Pilipinas. Isa po yung yung fruit na pwedeng gawing rice substitute. Nakalimutan ko na yung pangalan. Tapos secondly po, livestock. Meron po tayong nasa dyan sa South America, yung mga parang rabbit po na malaki or na ginagawa po nilang meat production dahil mabilis po yung paglaki at pag-multiply. Meron din po tayong mga goats na, di ba yung goats natin isa lang o dalawa lang ang nanganganak sa isang panganganak, di ba? Ito po ay 4 po. 4 po yung lahi nila. 4 po yung offspring nila. So, marami pong potential and kami po dito sa Agrarian Reform ay tuloy-tuloy po yung programa natin. Ngayon po may mga programa po kami sa mga livestock, gaya ng egg laying, poultry,
yung mga vegetables. No? Tuloy-tuloy po yung mga programa namin. May nakita na ba ng mga recipient? Marami na siguro po. Marami na. At yung mga iba ay hindi reported sa atin. No? Yung mga reported naman, nakikita naman natin na ano na sila, matanda na, gusto na nilang mag-retire, tapos yung mga anak siguro nila o yung mga apo nila ayaw na tumuloy, so binibenta natin. Ang maganda lang dito, pag binenta nila, we require them to seek DAR transfer clearance. So by that alone, no, nakaka-protekta pa rin kami ng mga agrarian reform lands na ito ay mapupunta sa mga buyer na gagawin din yung lupa or make the land productive also as agriculture. Bawal po, nakasulat po nandun sa certificate namin ng transfer clearance na bawal po i-convert yung lupa into non-agricultural use. Thanks. Sir, itatanong ko lang po paano po yung mga projected figures po ng TAR para po sa number of titles by the end of 2024 at saka end of 2028 po. Sa time po ni President This year, tatapusin na po natin yung first stage, which is field validation. No? And of course, yung ibig sabihin, yung 210,000 hectares ay natapos na natin i-validate. Ngayon, hindi lahat yun ay kailangan ng survey, so lahat yung na-clear natin ay tuloy-tuloy po ang programa natin. So, ang ano lang dito ay dependent po ito sa other agencies na rin. No? But we are forcing, no? We are constantly meeting with our partner agencies na nagre-ready na rin po sila yung laki po ng mga titles for application for titles, for application for individual titles mapupunta sa kanila. But right now ay ang alam ko ay yung central office is working for the extension of the split project kasi originally po ang split project will end this year 2024 but because of so many things kasi kasama na rin po yung pag-lockdown natin noong 2022, no? Hindi tayo naging fully operational kaagad. So this is why we are asking for an extension up to end of 2027. Dito sa sa Region 8, meron tayo doon sa LCAP. Nagbigay tayo ng ilan yun sa San Isidro, 1,500 ng mga regular permits. At dito rin sa Samar, sa Pinabak daw. Nasa Pinabak daw, mga 300 tayo. Nagbigay tayo ng mga lupain nandyan. But sa ano naman, yung pagbigay po ay meron din po tayong ginagawang programa. Hindi lang po sa regular returnees, kasama po yung sa mga retired na AFP and PNP personnel. But nasa ano pa rin po, no? Nasa policy formulation pa lang tayo. But yung mga ampo po ng mga military na or government lands na hindi na ginagamit ay pwede po natin yung gamitin para i-award naman doon sa mga sinabi kong retirees natin na willing to be partners ng ating bayan. Yung agrarian reform beneficiary. Yung nangyari po sa Barangay Jones, sa Pastrana Lady, yung ARB doon na nagkagalang pamilyang Lugal at na nag-aaway ng pamilya Intilio na kung saan na nangyari yun, nagpo-cover sa Mimuntik, mapatay ang 3 kong reporters doon dahil sa pagkikialam ng Pastrana Police. Yung nagwala doon dahil sa police na kinasuhan namin ngayon sa ombudsman.
may away doon sa ARB doon sa lupa. Na-resolve na ba ho doon pagkatapos ng insidente? Pero wala pong nakarating sa akin, baka sa ano pa lang po, no, sa province pa lang, kasi meron din po tayong our provincial office ng Leyte. Pero ganito po yan, nasa batas po ng Agrarian Reform under RA 6657 as amended ay nakasulat po doon na all agrarian disputes should be referred to DAR muna. So, alam din po ng mga ano yan, PNP personnel, alam din po ng mga judge yan, ng mga prosecutor na pag meron pong allegation na this dispute involves tenant, farmers, landowner, or it is an agricultural land, may nakasulat nandoon na it is an agrarian matter, then it is considered an agrarian dispute. And an agrarian dispute should be first settled with the DAR. Kaya po meron po tayong legal sector, kanina po yung nabanggit ko, yung legal sector po will determine sino po ang karapat-dapat nandiyan sa lupa. Tapos, it is appealable po sa central office at sa pataas na po, sa OP hanggang Supreme Court. Kaya ang nangyari ho, Director, pumunta pa nga dito yung si Yusik Gutierrez ng PT Homes, Philippine Presidential. Presidential Task Force on Media Security, PT Homes. Pumunta sila dito at na-highlighted nationally dahil nga sa involvement ng mga pulis. Yan nangyari pala, hindi pala di-report sa direkta sa inyo ang issue na yun. Kailan po nangyari yan? 1 year ago, July 14. So, it's all over in the internet, it's in the news. Kasi baka private no? Pero tignan po natin, bigay mo po sa akin mamaya pagkatapos ang detalye at pa-check ko po sa kasi ang DAR po hanggang munisipyo na level po ay meron po tayong municipal report. So papacheck po natin yan at titignan natin kung ano ang dispute nila. So dapat pala ang pulis nagre-report din sa inyo sa pagkagano kasi yung problema may hindi rin. Sila po ay required para mag-file ng mga kaso. So, pag nag-file po sila ng kaso, makita po ng Westyan o ng prosecutor na it is an agrarian dispute, automatic po magre-request po yan ang prosecutor o ang judge mag-order na i-refer muna sa DAR. So, baka ganun po ang nangyari. So, kung hindi naman po ay pwede po natin tignan na patingin ko, pa-check ko sa sa ating local doon. Tapos malalaman natin kung ano yung dispute nila. Kasi marami pong dispute sa lupa. Kaya ko nga po naibanggit yun kasi alam ko na hindi lang yun ang may problema na area na yun. Kaya lang na-highlight dahil inassault ng mga naka-civilian police, yung mga reporter na nagko-cover doon. So yun ang mas na-highlight, yung ginawa ng police sa mga media na pag-iwanan yung totoong issue doon na pinagmulan ng gulo, yung nag-aaway na yung pamilya Lugal at Impilyo doon over a parcel of land na according to them may klowa sila, kaya nga sila naging ARB. Ayun. Yan po. Marami po tayong mga assistance din hinihingi sa mga PNP at okay naman po kasi ang PNP alam po nila yung distance kung saan po. Kung meron po kami mga activity dyan, humingi po kami ng assistance sa kanila. Usually nasa perimeter po sila at hindi sila nakikialam. But ito po ay tignan po natin, no? Bigay niyo po sa akin yung detalye po natapos. Yes, sir. Thank you. Thank you, Fred. Well, you have any question? Malaki po yan. Kasi makikita nyo dito sa Region 8, mataas po ang mga bilihin. Dahil mataas po yung transportation cost. Dahil mula sa lupain nila, dadaan nila sa sitio, no? Kailangan nila transportation. Tapos from that bayan, papunta po ng city,
ay malaki po yung kung walang magandang daan. So, pag meron po tayong daan ay kahit na siguro yung mga farmers natin ay ano naman, mostly ay meron kahit may mga tricycle or mga motor, kayang-kaya nila kaysa naman yung mga hindi makaya ng mga sasakyan. So, hindi ko lang sabihin, transportation cost ay magiging minimum. Tapos, syempre, yung distance po ng produce ay hindi po aabot ng isang araw. Kasi pag isang araw po, baka lanta na. No? So, mabilis po ang turnover at mabilis din po ang economy ng isang munisipyo o ng barangay kung mabilis po ang pagbenta at pag-turnover po ng mga